Pinagsusumite ni Bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang courtesy resignation ang lahat ng mga opisyal sa DPWH. Bahagi ito ng malawakang clean sweep para linisin ang ahensya mula sa katiwalian at irregularidad. Sa cloud ng courtesy resignation ang mula sa undersecretaries, assistant secretary, division heads hanggang sa district engineers. Magsasagawa ng masusing personal review upang matukoy kung sino-sino ang mananatili at kung sino-sino ang tuluyang aalisin sa pwesto. Kaugnay nito, handang patawan ng lifetime blacklisting ni Dizon ang lahat ng mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa anomalya. Itong mga ghost project at substandard project, kinigir ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life. Bukod sa habang buhay na ban, tiniyak din ni Dizon na isasampa ang mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot mula sa mga opisyal ng DPWH hanggang sa mga pribadong kontraktor. Ang lahat ng ebidensya ay agad ding ipapasa sa Independent Commission na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon at magsampa ng formal na reklamo laban sa mga responsable. Samantala, suportado naman ng isang grupo ang pagbabago ng liderato ng DPWH at pagbaba sa pwesto ni former Secretary Manuel Bunoan. Ngunit hindi sana mauwi sa ganito kung noong unang taon pa lamang ng Marcos administration ay tinutukan na ang issue. Sabihin na natin na panahon pa ni Duterte, ganyan na ang kalakaran. Nung pumalit siya, bakit hindi nila binago? Alam mo, hindi naman lingid sa kaalaman ni Secretary Bunoan at ni President Marcos yung mga budget insertions na yan. So kung simulat sa pool ay nanindigan na sila na walang ganyan, na hindi dapat ang mga congressman at district engineers nagsasabuatan para sa mga ghost project. First year pa lang ng Marcos administration, dapat tinigil na yan eh. The fact that umabot pa sa ganito, ibig sabihin may tolerance at may pagpapabaya talaga nangyari. Si Bayan Chairperson Teddy Casino sa interview ng DCXL RMN Manila.